Go lang po tayo mga kababayan at pag-usapan natin ito pong kausap ko kaninang umaga. Yun po kung bakit maaga ako. Yung video ko kanina sa isang area po yon sa Pasig. Bago po kami mag-proceed doon sa meeting namin, si dating gobernador ng Ilocos Sur, si Governor Chavez Singson, dumaan po ako doon sa isang lugar na bumili po ako ng tubig kasi nauuhaw ako, so may nadaanan akong convenience store at maaga pa, inaantay ko yung mga kasama na pupunta doon sa isang meeting with Governor Chavez Singson. At kaya nga nag-live ako doon sa panawagan that Amy Marcos should join the Filipino people right now if she really cares for the country and if she really loves the Filipino people the way she portrays it, na mahal niya ang sambayan ng Pilipino at nais niya itong maisalba sa nabubulok na gobyerno ng kanyang kapatid. Pangunahan na niya ang panawagang mag-resign na si Bongbong Marcos Jr. at samahan niya ang mga pagkilos ng taong bayan. So, kanina po na-upload na natin yan and ngayon po ay pag-uusapan natin ano naman po ang na-share ni Manong Governor Chavez Singson sa aming pagpupulong kanina. Yan. Very interesting ito ha. Ang una po niyang ipinakita ay mga dokumento. Sabi niya, alam po ba ninyo, ka Eric, na ito ay nagpapakita kung gaano kasinungaling at gaano kabalasubas itong si Marcos Jr. Exactly the word sinungaling, balasubas. Sabi namin, bakit naman Governor Chavez? Kasi magmi-meeting tayo, kailangan malaman din namin ano yung mga nakuha mo pang bagong impormasyon para sa ating layunin na maimulat ang mga kabataan at iba't ibang sektor na gustong sumama sa panawagan ng pagpapababa kay Marcos Jr. sa kapangyarihan at pagpapanagot sa kanila sa kamay ng batas. Sabi niya, hindi niya inaamin at pilit nilang pinagtatakpan at inililihis na ang mga Diskaya Company, ibig sabihin po mga kumpanya sa mga pangongontrata ng mag-asawang Diskaya, lalo na po itong Alpha and Omega, St. Gerard Construction, tsaka yung Timothy Construction, mga kababayan, nakakuha po take note sa binanggit ni Manong Chavez Singson, humigit kumulang 30 billion pesos contracts na puro questionable at maanomalya. At ito po ang amount ng mga pangungontratang ito sa loob lamang ito ng pag-upo ni Marcos Jr. bilang presidente noong 2022, July 1, nagsimulang term niya, or June 30 noon time. So sa loob lamang ng halos 3 taon na naging presidente si Marcos, nakakuha po ng mahigit or humigit kumulang 30 billion pesos na mga anomalous contracts. Allegedly, ang Diskaya companies. At ito po ay umaabot sa mga 81 or something 81 or 83 projects all over Ilocos Norte. At kapag sinabi po nating Ilocos Norte, sino ba ang nandyan? Sino ba at saan ba nanggaling ang mga pamilya Marcoses? At malinaw na ang congressman dyan sa Ilocos Norte, si Sandro Marcos, at anak yan ni Marcos Jr., kung saan tumutugma ito sa naunang revelations na ginawa ni Governor Chavez Singson doon po sa kanyang pahayag sa publiko sa Club Filipino sa San Juan City, na sinabi niya may mga anomaliyang kontrata ang mga Marcoses, lalo na ang anak ni Marcos Jr., siyempre kasabwat si Bongbong Marcos Jr. at ang asawa nito na si Lisa Araneta Marcos, nagkakahalaga sa 1.7 billion pesos flood control projects na inanod at nawala na parang bula. Subalit, pinunduhan, binayaran ng gobyerno ni Marcos 1.7 billion pesos, 5 flood control projects na under sa office ni Congressman Sandro Marcos, at lahat ng ito na wash out lamang. Ang kontraktor, Diskaya Construction Groups, St. Timothy, St. Gerard, at yung isa Alpha and Omega.
Ngayon, hindi po ito masyadong naidiin o naibigyan ng emphasis even sa ICI, no, sa so-called independent investigative body na binuo ni Marcos, ay hindi po na-mention ito na mayroon palang mga anomalya at mga dinambong na mga proyekto na involved allegedly ang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos. And hindi lang pala yun, mga kababayan. Kaninang umaga, during the meeting with Governor Manong Chavit Singson, binanggit niya na mayroong mga almost or around 30 billion pesos worth of infrastructure projects na bat-bat sa anomalya at dapat maimbestigahan sa Ilocos Norte na ang kontraktor, mga kumpanya po ni Diskaya, ng mga Diskaya. At ito mismo ay binanggit ng pinsan nila Marcos Jr. na dating mayor ng Lawag na pinakontrahan nila upang matalo. At ito po si Mike Kion or si Michael Kion ang nagsabi na pati ang nakaupong mayor sa Lawag ngayon konektado din dito sa mga projects na ito, at ito ay inilagay bilang dami ni Marcos mismo at nila Lisa dyan sa Lawag City. Tama, Lawag City. Okay, kasi ang Vigan, Ilocos Sur, ang Lawag, Ilocos Norte. So, nakakabahala po that there are serious information na hawak ngayon ni Governor Chavit Singson, subalit pilit na pinagtatakpan na ang Ilocos Norte ay top 3 pala sa may pinakamaraming anomalya at dinambong at kinurakot na mga infrastructure projects, especially pertaining to flood control projects. Yun nga ang sinabi ko, 5 flood control projects sa Ilocos Norte under kay Congressman Sandro Marcos. 1.7 billion pesos ang cumulated amount of the budget at na-release at nabayaran na ang kontraktor, mga Diskaya, wala pang 1 taon, ubus na. Walop, wash out, mga kababayan. Flood control projects. At kung pagbabatayan ang sinasabi ng mga nakakaalam mismo ng mga kontraktor and even the Diskaya na hindi pa po bumababa ang SARO or itong Notice of Gas Allocation galing sa Department of Budget and Management, wala pang bidding, pero nakalagay na sa iyo na yan, mag-forward ka na kaagad ng 25% or even 30%. Yan po ang minimum. So kung ang pinag-uusapan ay 1.7 billion, ang mga proyekto na anomalya, na walop, na wash out lamang sa flood control project sa Ilocos Norte under sa office ni Congressman Sandro Marcos, at ang itinuturo ay mga Diskaya, at ayon sa ledger and logbook as per joint affidavit ng mag-asawang ito sa Senate Blue Ribbon Committee, between 25 to 30% ang bigayan, hindi pa bumababa ang pundo mula sa DBM, kinukuha na ito. Magkano pong 25%? Pagpalagay natin, minimum yan. Hindi po bababa sa 300 million pesos. Wow! Tiba, magkano ang kay Paps? Magkano ang kay Mams? Hindi po ito magagawa ni Sandro Marcos nang siya lang. Kaya nga, binabanggit mismo ni Governor Chavit Singson, pilit pinagtakpan ni Ping Lacson at ni Tito Soto na ang may pinakamaraming flood control projects na bat-bat ng anomalya at dapat na isama sa top priority for investigation, pati ang mga local officials doon at ang DPWH, ay ang Ilocos Norte. Number 1 ang Oriental Mindoro, number 2 ang Bulacan, number 3 ang Ilocos Norte. This is a serious information na dapat malalaman ng sambayanang Pilipino. At nagpapakita ito na ano pa man po ang gimmick at mga diskarte ni Marcos Jr., hindi na po ito maitatanggi na ang mga Diskaya na aksidente na napangalanan niya doon sa top 15 contractors na bigla niyang pinatigil dahil pala mga ito ay donors ng mga kampanya nila,
at nagpopondo sa kanila, wala pa ang pondo mula sa DBM bumababa, wala pa na kompleto ang bidding, ay kumukubra na sila ng between 25% to 30%. Sa kanila yon, sa congressman. Ano pa po ang iba pang projects? According to Governor Chavit Singson, hindi po bababa sa 30 billion pesos. So kung 30 billion pesos ang mga proyektong hausyaw at lugaw at walang katuturan, binayaran, ginastusan, involved ang mga diskaya, as if hindi pa alam ni Marcos na involved sila, yun pala ay involved naman talaga if the worth of the amount in the last 3 years ay umaabot ng 30 billion pesos. All in all, magkano ang 25% niyan? Hindi po bababa yan, mga kababayan, sa 7.5 billion pesos ang tiba-tiba na napunta, posible at malaki ang posibilidad na napunta if we are going to use the so-called rule of thumb na sa ilalim ni Marcos Jr., 25% to 30% ang bigayan sa project proponent. So kung congressman ang project proponent niyan, ang pondo manggagaling sa gobyerno, sa DBM ipaparelease, hindi pa man nare-release, hindi pa kompleto ang bidding, na sa kongreso pa lang, pag sinabing sa'yo yan, mag-deliver ka na ng 25% hanggang 30%. And how much is the 25%? Minimum na lang ang gamitin natin para dito kina Marcos Sr. Jr., sa asawa niya, sa anak niya. Tumataginting po. Sa Diskaya couple pa lang, 7.5 billion pesos. Wow! Walang maniniwala sa iyo. Bayad ka ng China. Sabi ni Armel Joy Bales, really? May sumbi. No? Malamang fake din ang pangalan nito. Wala daw maniniwala sa akin. Ba't nakikinig ka? Ba't nandyan ka? Ba't namumula mata mo? Ano tinira mo? Wow! Grabe! Okay, bira ka lang. At dumadami ang trolls nila na binabayaran. No? Kasi, apektado. Namumula daw ang mata ko. Hindi mo ba alam na natural yan? Mag-hair follicle kaya si boss mo, Marcos. Walang maniniwala sa'yo. Natawa tuloy ako. Binira siya ni Allen Bell Dizon. Mga troll po yan. Kaso lang, pag pinatulan mo, mawala ka sa focus. Hayaan po natin yan. Pina-flood nila because they want to sabotage us. Ang mga troll walang utak, pero binabayaran para magsabotahe. That's the only purpose that they are there. So, ibig sabihin na nakikinig sila, sumbi. Okay. Mga kababayan, nais ko pong ipunterya ito sapagkat kung i-compute natin on the very minimum ng kalakaran sa loob ng 3 taon na namayani itong gobyerno ni Marcos Jr. sa Ilocos Norte alone, sa mga Diskaya Contractor Group lamang, hindi po pala bababa sa 7.5 billion pesos ang SOP na napunta sa kanila. And that is a rule of thumb. Pag sinabi pong rule of thumb, yan po ang kalakaran. Ayan! Sarap mo ipakain sa buaya. Armel Joy Bales, bakit nung panahon ni Duterte, hayaan niyo po, huwag niyo siyang sagutin. Yan po ay bayad. Walang utak, pero bayad, kaya sumbi ang tawag. No? Mga kababayan, seryoso po ito at mabigat na impormasyon na binabanggit ni Manong Governor Chavit Singson. At ang sabi po niya ay marami pa siyang ilalantad. At ang source niya ay kinokorroborate. Ibig sabihin po, pinatutuhanan ng kagaya ni former Lawag City Mayor Mike Kion na pinsan din po nila Bongbong Marcos Jr. At sabi niya, yang kontraktor nila nung konsihal pa yan at yan ay conflict of interest, inilagay nila na mayor dyan kasi yun din po ang kanyang racket. Nagdi-deliver din yan ng mga SOP para kay Marcos. So malamang na malamang ang Lawag City Mayor ngayon na ito, Alcid yata ang apelido, Alcid, no? Ito din po ay linyada sa mga Diskaya. Sapagkat wala namang kilala ang mga Diskaya sa Ilocos Norte.
kundi si Martin Romualdez, at si Martin Romualdez ang nagdugtong sa kanila papunta kay Sandro Marcos at kina Bongbong Marcos. Mantakin nyo, the Diskaya companies na itinuro ni Marcos nang hindi niya sinasadya, yun pala ay kontraktor din nila. Hindi ba tulog sa pansitan? Sabi ng iba, alam mo namang bangag eh. Palaging loaded. Siguro, nang itinawag niya ang mga 15 na mga, kayo nang bala magdurog dyan sa troll ha, Alfredo Polo, Duterte Diskaya supporter nyo, pa-shout out po. Mga kababayan, malinaw ang punto de vista ngayon na tinutumbok ng revelations ni Manong Governor Chavit Singson. If this is true, and I believe this is true, because hindi pa po nagsablay o hindi pa sumablay ang mga impormasyon na binibitawan ni Manong Governor Chavit Singson at ang binabanggit niya, in all history of past administration and governments, greed will cause the downfall of every administration or every government. Ang ibig sabihin po ng greed, pagkagahaman, pagkasakim, yun. Kung sa Ilonggo, dalok, sungak, no? Sa pera. Kaya hindi po nakakapagtaka na may katotohanan ang binabanggit nito ni retired Marines Sergeant Gutesa na mali-maleta ng mga pera ang kanilang inihahatid. Report natin, pagtulungan natin yan. Kaya nga itong challenge ngayon, no, sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee, kung kayo ay talagang para sa katotohanan at wala kayong kinikilingan at kayo ay lantad at hayag sa inyong mga layunin at ginagawa, subukan yung ipatawag at imbestigahan openly ang mga taga-DPWH sa Ilocos Norte, ang mga involved sa proyekto ni Sandro Marcos, ni Bongbong Marcos, at pati itong si former Lawag City Mayor Mike Kion, at pati si Governor Chavit Singson, upang mapakinggan at mailantad kung gaano nangyari na hindi lang pala ang mga grupo ni Saldico at nila Martin Romualdez ang talagang tumiba-tiba dito sa grabing pandarambong na nagaganap kay Marcos Jr. Alam ba ito ni Amy Marcos ang ginagawa ng kapatid niya? Of course. Pati po ang pagdudurog sa droga? Of course. Kaya nga ito na ngayon ang challenge kay Amy Marcos. Para hindi ka po mapagkamalan na ikaw ay dumidiskarte at nagpapasakay lamang. And if you want to prove your sincerity and the seriousness of your commitment na tulungan mong taong bayan na makahulagpos sa karumal-dumal na pandarambong at pangungurakot na ginagawa ng iyong kapatid at ng iyong pinsan at naging sistema ng buong gobyerno sa ilalim nila, then reveal everything and stand with the Filipino people to call on the resignation of your brother. That is the real redemption of the name of Marcos and your family, na sinira at winasak ni Bongbong Marcos Jr. 7.5 billion minimum ang computed estimated SOP o mga dinambong mula sa proyekto na flood control and other infrastructure projects gamit ang mga Diskaya. Kaya pala mabigat ang kanilang kalooban na nabulgar ang sindikatong ito, na nangyari itong pangbubulgar mismo ng kalikasan ng ating sanlibutan by the rule and way of the nature. Bumaha ng bumaha, umulan ng umulan, at nakita na wala pala talagang flood control project. Yan. Sabi ni Anonsi, betrayal of public trust and plunder. Yan. Bahar ang hila. Ka-Eric, isama mo na rin banggitin ang 15 billion project ng DPWH sa AFP. Yan, narinig din natin yan, ano? May mga proyekto sa AFP na ang nagdiskarte sila Saldico at Martin Romualdez na pinadaan sa DPWH. At ang tanong, ito po ba ang 1 billion per division
ng Army na ipinamudmud na proyekto ni Martin Romualdez at nila Saldico para kunwari tinutulungan ng AFP, pero obviously the motive is bribery. Bilhin at suhulan, bilhin ang loyalty at suhulan ang mga pamunuan ng Armed Forces of the Philippines the way Martin Romualdez and Saldico umikot sa lahat ng Army Division. And there are, I think, 11 Division of Army Commands from Mindanao, Visayas, and Luzon. And kung tag 1 billion ang ibinababa na mga pondo, kayang-kaya. Kasi during that time nang umiikot si Romualdez, mayroon siyang 176 billion pesos na nakaparada, nakaparking sa DPWH. At yan ay kinonsinti ni Marcos, pinayagan din ng kanyang DPWH Secretary. Bagamat sinabi nila kay Marcos na hindi nila hiningi ito, bigla na lang silang pinasukan ng masamang espiritu na nagdala ng 176 billion pesos. Ipinarking nila Romualdez. I'm talking about the 2024 budget. At yun po ay ginamit para mag-ikot sila Romualdez at Saldico sa mga division command area ng Army. And there are 15 Army Division Commands. 11 lang. 11 ID sa Sulu, Sulu area, then 10 ID sa Davao area yan, and 10 Infantry Division pag sinabing ID, 6 Infantry Division and 1st Infantry Division sa area ng Central Mindanao at dito isa sa Zamboanga. So, apat na yun, no? 11 ID, 11th Infantry Division ng Army sa Sulu area, 6 ID, 1st ID, and 10 ID. Apat. Sa Visayas, 3rd Infantry Division. 5. Sa Luzon, mayroon pong 2nd Infantry Division. 6 na. Ito yung sa paligid ng Metro Manila at Rizal, pati Calabarzon. So, 2nd Infantry Division yan. Mayroon din pong 5th Infantry Division sa Isabela, North Luzon. So, 7 na. Mayroon pong 7th Infantry Division. Dito naman po yan sa may Central Luzon. Ay may nakalimutan tayo, 8th Infantry Division. Ayun, 9 na sa area ng Eastern Visayas at mayroong 9 Infantry Division sa Bicol. 11. There are 11 Infantry Division. So tag 1 billion ang narinig natin na impormasyon mula po mismo sa mga ilang generals and senior colonel na nakakausap natin na iinsulto sila, na nagmumudmud ng pera si Martin Romualdez as if pera niya po ito. So, klarong-klaro na ang 2024 at ang 2025 budget, sindikato na, at mula pa noong unang budget ni Marcos, sindikato na, at alam nila lahat na mayroong mga flood control projects, mayroong sagasa, mayroong parking. Ibig sabihin po, mga illegal insertions, ipinarada, itinago, at pinasimple, pinapasok sa mga ilang agencies of government, DPWH, Department of Agriculture, Department of Health, Department of Agrarian Reform, mga kababayan, and even sinubukan nila sa Department of Education. Wow! Sindikoto, sabi ni Hans Jia. Terrible. This is terrible. Habang nagsasalita si Manong Governor Chavit Singson, ipinakita po niya ang lumang picture na ang title, kasama si Imelda Marcos at ang kanyang asawang tatay ni Bongbong at ni Aimee, na si Marcos Sr. ang nakalagay po, The Greatest Robbery of Government. Wow! By the Guinness Book of World Records. Then, nakalagay sa baba, ipinablish sa Inquirer. Makikita po natin, sabi ko, Gob, luma na yan. Sinapawan na at hinigitan na ni Marcos Jr. ang ginawa ng tatay niya. Sa 3 taon pa lang sa tatay niya, 20 years. Yun po, tinawag na the greatest robbery of government by the Guinness Book of World Records. Si Marcos Jr., 3 taon pa lang, mga kababayan, 1 trillion pesos na po mahigit ang nawala sa kaban ng bayan. Sa flood control projects pa lang. Kung ang pag-uusapan natin ang reference of estimate ng mga
ekonomista at dating mga finance managers like si Secretary Del Rosario at Secretary Jess Stanislao, mga dating mga finance officers, finance managers, finance secretary ito sa gobyerno. Ang sabi nila, hindi pa sila nakakakita ng gobyerno o administrasyon na kung magwaldas at gumastos ng pera ay parang namimitas lang sa dahon ng money tree, as if pera nila ito. Referring to how Marcos and Romualdez ay iskandalusong nag-abuso, nagmudmud at nagpalaganap ng mga pera as if pera nila ito. At ang pumuna ng una na yan, sabi niya, malulugmok ang gobyerno at ang buong lipunang Pilipino kung ganyan ang paglulustay at pag-abuso sa pondo ng bayan. Ngayon, sumambulat dahil dinodurubo, kinukulimbat nila ang pera ng bayan. Palubog na tayo, if not already lubog na. The greatest money heist. Correct? Pera din namin yan. Tama, pera natin lahat yan. Basta adik, matik. So mga kababayan, ito po ay matinding iskandalo. I do not know if the armed forces of the Philippines will still believe that this is just a political issue at gimmick lang ito para sirain ng gobyerno nila Marcos at Romualdez for them not to believe na ito ay seryoso. Yeah, dapat nga maimbestigahan ito. Saan kumuha ng budget si Martin Romualdez na nagmudmud ito ng 1 billion projects supposedly sa mga Army Division Command para bilhin, suhulan ang loyalty ng mga sundalo sa ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng kanilang mga opisyal. Marshal Bonifacio, pati AFP, ang favorite ay pera, AFP. Marshal Bonifacio, yan ang code ni Ninoy Aquino sa kanyang passport nang mag-travel siya pabalik mula sa Estados Unidos, pabalik sa Pilipinas. Yan po ang kanyang ginamit na code name sa kanyang passport, Marshal Bonifacio. Marshal for martial law, Bonifacio for Fort Bonifacio, kasi nakulong siya dyan sa Fort Bonifacio. Sabi ni Serenity Music 012, kaya mananagot sa amin kahit mga kaalyado nyo nangulimbat pera nila na hindi kanila mananagot, sabi ni Serenity. Nice law. God bless ka, Eric. Allen Bell Dison, tuloy po ba ka, Eric, ang October 12 People Power? Hindi pa po natin kaya yon. Pabayaan na lang natin, Allen Bell, si Kiko Barsaga na mag-express ng kanyang panawagan. But people power cannot be initiated by one person alone. Let it be. Kung may sumuporta, di, pabayaan natin. Pero it's not an instant call na mananawagan ka, bukas may people power na. It's not that way. Ayan. Ricardo Cordoba, sinuhulan ng mga grabe talaga. Isa Estrera, gandang gabi po, Sir Eric. Thank you, Isa, sa panonood po ninyo. Thank you din, Ricardo Cordoba, Maria Jesus, and Alming. So ito po ay lubhang nakakabahala that for the last 3 years ni Marcos only na naupo ito ay hindi pala bababa sa ang estimata ng mga ekonomista at mga financial managers sa Marcos family alone, sa mga projects na ito na kinulimbat at dinurubo in Ilocos Norte alone, hindi po bababa sa 7.5 billion pesos ang SOP o kutong at kaltas na napunta sa kanila. Kung ang pag-usapan ay ang 30 billion pesos contract na nakuha ng mga Diskaya Company na ipinatupad po sa area ng Ilocos Norte. So, dapat po ito ipatawag. Subalit alam natin, hindi ito kayang gawin ng Senate Blue Ribbon Committee under the control of Tito Itbulaga Soto at nila Ping Lacson sa Senado. Kaya dapat maibalik po ang Senado na independent kasi yan na lang po ang natitira at ang mga taga-Korte Suprema din dapat magbantay sila dito sapagkat todo-todong pinapaniwala ni Marcos ang taong bayan pero hindi po niya mapapalusutan dito sa Ilocos Norte alone through his son sa pamamagitan ng kanilang anak na si Sandro Marcos. Hindi po bababa sa 7 billion pala ang proyekto na nakuha na nila ng SOP.
Ang computation, 25%, ay 30 billion po ang kontrata ng mga Diskaya. And we're no longer talking of the hundreds of millions. Billions po ang nakukuha nila. Wow! So ito po ang katotohanan na hindi at pilit na pinagtakpan, sabi nga ni Manong Governor Chavit Singson, nang na-mention na ang mga unang mga probinsya na kung saan po bumaha ang ghost at bogus at sinindikato ng mga flood control projects. Unang na-mention, Oriental Mindoro. Then pangalawa, Bulacan. Yung pangatlo para doon na hindi na i-mention ay ang Ilocos Norte. Hindi na ako magboto ng unit team. Walang ititira. Wala nang unit team po. Matagal nang nawasak yun, isang taon na, mga kababayan. So, ano po ang ating panawagan dito? Taong bayan, kung hindi po ito matitigil sa pamamagitan ng resignation ni Marcos, marami pa pong kahindik-hindik na mga krimen sa Pandarambong ang magaganap sapagkat wala na po sa hustong katinuan ang gobyerno ngayon nila Marcos. Sana ka Eric, tuloy-tuloy mo lang para marami ang mamumulat ng mga tao. Thank you, Ricardo Cordoba. Michi Cornelio, tama, watching from Singapore, we pray po, ingat kayo palagi. At thank you for your prayer, pero ako po ay na-inform na ng reliable source na tinatarget po ako na pa-filean din ako ng kaso ng sedition at inciting to sedition. At ito po ay mga seryosong kaso na pwede pong ipagkakakulong ni Ka Eric. Naghahanap na po ako ng volunteer lawyer kasi sa Lunes din po ay haharapin ko kasama sa iba pang mga pinailan ng kaso, 6 yata kami, ang panghaharas at mga panggulpi di gulat na reklamo ni Senator Hontiveros na ako daw ay nag-commit ng cyber libel nang ibinulgar siya ni alias Rene, mga kababayan. So it really makes a price, no? Malamang yan din ang patutunguhan. It really pays a price for you to stand for freedom and democracy and to fight against the evil of an evil regime like Marcos and Romualdez. Yan din pong patutunguhan ni Kiko Barsaga. Most likely, yan din pong gagawin sa kanya. Hayaan nyo na po ang panawagan ni Kiko Barsaga. Pero hindi pa po mag-people power sa October 12. Malabo pa po yun. But let it be that a lot of people, a lot of sectors are willing to come out, go out, and protest. In their own little way, nakakatulong po yun. Pero kung magkakaroon ba ng people power sa October 12, malabo pa po yun. Hindi pa po mangyayari yun. Tandaan po natin, it will take some other trigger actions and trigger issues para po may tulak at mabuksan ang fuse na pumipigil sa daluyong ng taong bayan na magdagsa sa people power. Malapit-lapit na po yan. It's only a matter of time. Lalo na ngayon na nabubuksan na hindi lamang po bilyon-bilyon ang pinakinabangan nila Romualdez at Saldico as if sila lang at mga kasabwat nilang Alipores ang nakinabang. Marcos Jr. also, si Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya nakinabang din sa isang kontraktor pa lang ito, kay Diskaya pa lang, at the rule of thumb na 25% per project na pinapapasok, and there are 30 billion pesos in the amount na may mga 80 plus projects ang Diskaya na sindikato ng mga kontraktor. It shows hindi bababa sa 7.5 billion ang SOP or ang kaltas kutong na napunta sa pamilya ni Bongbong Marcos Jr. Kaya ayaw nila na pumunta si Mayor Magalong nang siya ay aktibo pa dito sa investigative body na ICI sa Ilocos Norte sapagkat unahin daw muna ang Davao. At ipaturo muli na mga Duterte ang pasimuno ng Pandarambong na ito. Ayun na lang po ang natitira sa kanila. Magturo, magpalusot, gumimik at magdrama. Pati kaluluwang bangkay masamang espiritu ng kanyang tatay na si Marcos na diktador, kinakausap na ni Bongbong Marcos Jr. para mag-survive lang po siya.
Marami pa pong pag-uusapan tayo dahil marami kaming napag-usapan nila Governor Chavez Singson hinggil sa karumal-dumal at kahindik-hindik na kriminal na pananagutan ng gobyernong Marcos at Romualdez. Kaya nga marapat lamang na sumama na. At pangunahan kung kinakailangan ni Senator Amy Marcos ang panawagang mag-resign na ang kanyang kapatid at habulin at papanagutin sila sa kanilang kasalanang ginawa sa mamamayang Pilipino. Yan ay kung kaya ng damdamin at isipan ni Amy Marcos na talagang mag-draw the line. Join the people and redeem the country as you redeem your family and your name. Not with Bongbong Marcos Jr. staying on power. Dapat talagang managot at makulong sila. Sila Bongbong Marcos Jr. at pati itong sila Martin Romualdez, sapagkat lumalabas talaga na ang pinaka-mastermind at ulo ng kriminal na sindikato sa pandarambong na ito, walang iba, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez.